Bakit gising ka pa? Hinahanap mo ako, no? Nagising lang ako at nauuhaw. Naisip niya na itanggi na lang ang totoo dahil nangaasar na naman ang tono ng boses nito. Ikaw, bakit gising ka pa? Sinadya ko talaga na magising nung malalim pang tulog mo para makausap ko ang kabit ko. Sagot niya kaya napakunot naman ang noon niya. Ganun ba? Bakit hindi mo na lang siya puntahan? Kunwari sobrang seryoso ng boses niya. Payag ka na puntahan ko siya? Oo naman. Wala namang problema sa akin yun. Kahit pa sa harapan ko pa kausapin mo siya ay ayos lang sa akin. Hindi mo kailangan na magtago. Hayaan mo lang talaga akong mga bet. Hindi ka malang magagalit na ipagpapalit na kita? Oo, ayos lang sa akin na mga bet ka. Kahit dalin mo siya dito sa bahay at dito na rin patirahin ay ayos lang sa akin. Mas okay nga yun eh. Para maghiwalay na tayo at hindi na gagalit sa akin si Lolo Fernando. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hoy! Kulot salot! San ka na naman pupunta ha? Nilapitan ng 10 taong gulang na si Aiza Active Reyes, ang noon ay 8 taong gulang pa lamang na si Nika. Inakbayan din ni Isaac ang batang babae at patuloy itong inaasar. Layuan mo nga ako, Isaac! Naiiyak naman na saad ni Nika. Ayaw mo bang samahan kita, kulot salot? Baka mamaya makagat ka ng malaki mong ngipin ng kung sino-sinong taong makakasalubong mo. Nag-aalala lang naman ako para sa kanila. Hindi mo ako kailangan samahan. Inaaway mo lang naman ako eh. Tigilan mo na nga ako. Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Iyon nga madalas gawin ni Isaac sa kawawang batang babae na si Nika. Tuwing nagkikita silang dalawa ay lagi niya itong inaasar dahil ang batang si Nika ay may kulot na buhok, mataba, nakasuot ng salamin at may malalaki ring ngipin. Inaasar ito ni Isaac na isang baboy na may lahing koneho o hindi naman kaya ay kulot salot. Ayaw tigilan ni Isaac ang bata sa kakaasar kaya wala ring araw na hindi umiiyak si Nika at minsan pa nga ay halos ayaw na nitong lumabas ng bahay nila. Magkaibigan ng magulang ng 2 bata ngunit hindi tulad ni Isaac na sobrang yaman ng pamilya, ang magulang naman ni Nika ay sakto lang. Hindi naman sila mahirap ngunit hindi rin sila sobrang yaman. May kaya naman sa buhay ang pamilya ni Nika dahil ang ama nito ay may-ari rin ng mga hotel. Pero ang magulang ni Isaac ay sobrang yaman dahil silang may-ari ng mga malalaking construction site at asyenda. Aray ko! Ang malakas na sabi ni Nika sabay umiyak nang bigla itong itinulak ni Isaac sa liptong na nadaanan nila. Bakit mo ginawa yan, Isaac? Tinakpan ni Isaac ang bibig at saka tumawa. Sorry, akala ko kasi gusto mong maligo. Baka kasi bigla kang gumanda kung maliligo ka riyan sa putik. At mas lalo lang na lumakas ang iyak ni Nika dahil sa ginawa niya. Habang si Isaac naman ay tawang-tawa pa rin sa nakikita. Noong araw na yon ay pinagalitan si Isaac ng magulang niya dahil sa ginawa niya kay Nika. Ngunit baliwala lang naman yon para kay Isaac. Hindi niya pa rin titigilan ang kawawang si Nika dahil gustong-gusto niyang makitang umiiyak si Nika. Oy Nika! Iniwan ka na naman ba ng magulang mong baboy at koneho? Hindi baboy at koneho mga magulang ko. Talaga ba? Bakit mukhang pinaghalong koneho at baboy ang anak nila? I hate you. Pakialam ko. Totoo naman ang sinasabi ko na mukha kang baboy ah. Tingnan mo nga ang taba-taba mo. Ang laki-laki at haba-haba pa ng mga ngipin mo na parang sa koneho. Tawang-tawa naman ang mga kaibigan ni Isaac. Lalo na nang umiyak na si Nika. Ganon din si Isaac na gumigising na lang siguro para asarin ang kawawang si Nika. Uy, Isaac, ibalik mo na nga sa akin ang salamin ko. Hindi ako nakakakita ng maayos. Isaac! Sige na, papagalitan ako nila mami ko masisira yan.
Naiiyak na sabi ni Nika habang hinahabol si Isaac na kinuha naman ang salamin niya para mang-asar. Sa gitna ng damuhan at tirik na sinag ng araw ay naghahabolan ng dalawang bata. Si Isaac lamang ang tumatawa ngunit si Nika na naghahabol ay umiiyak na. Kuya Isaac, ibigay mo na sa akin yan. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Nika, ngunit patuloy lang din sa pagtakbo si Isaac habang tumatawa at walang balak na ibalik ang salamin. Dahil nga sa malabo ng mata ni Nika at wala na rin itong suot na tsinelas ay hindi na nito napansin ang mga naaapakan na tinik. Kaya naman sugat-sagat na pala ang mga paa nito at dumudugo na rin. Ayoko nga. Akin na to. Ibibigay ko doon sa alaga kong kalabaw. Hindi naman bagay sa yung salamin na to eh. Humalakak palalo si Isaac at dinilaan pa si Nika na hindi niya nahabol. Isaac! At naiiyak ng malakas si Nika nang madapa si Isaac. Dahil napatid ito ng bato at sa pagbagsak nito sa lupa ay nadiinan nito ang salamin, dahilan para mabasag iyon. Tumakbo si Nika papunta sa harapan ni Isaac at kinuha ang basag na salamin sa mata. Wala na, sira na. Bumangon na rin si Isaac at napatitig sa salamin na basag. Hindi naman pansin ni Nika ang dumudugong sugat sa kamay ni Isaac mula sa bubog nang nabasag niya na salamin. Panay pa rin ang malakas na pag-iyak ni Nika at maging si Isaac ay umiiyak na rin dahil natakot ito sa dugo sa kamay. Isaac! Galit na tawag kay Isaac ng kanyang ina mula kung saan. Pumasok ito sa living room kung nasaan si Isaac. Kasunod ng kanyang ina ay si Nika na kasama rin ng kanyang ina. Kahit kailan ka talagang bata ka, bakit ginawa mo yung kay Nika, ha? Ang alin po? Bakit pinaiyak mo si Nika at sinira mo pang salamin niya na regalo pa namin sa kanya, ha? Ano naman po kung umiyak siya? Sinabi ko lang naman po ang totoo na hindi bagay sa kanya yung salamin niya, na kayo naman palang nagbigay. Dapat nga po maging thankful pa siya dahil inaalala ko kung anong sasabihin sa kanya ng mga tao. At saka, nasugatan din naman po ako dahil sa pangit niyang salamin. Nagagalit na nilapitan siya ng kanyang ina at piningot siya sa tenga. Kahit kailan ka talagang bata ka. Kahit kailan talaga yung ugali mo. Aray ko po, Mommy. Bitawan niyo ako, masakit na po. Hindi kita bibitawan hanggang hindi ka humingi ng sorry kay Nika dahil sa ginawa mo sa salamin niya. Ayoko nga po mag-sorry. Aray ko, Mommy. At napalakas pang sigaw niya dahil mas lumalakas din ang pagkakapingot ng mommy niya sa kanyang tenga. Mag-sorry ka kay Nika. Dalian mo. Nakahawak sa namumulang tenga na lumapit si Isaac sa harapan ni Nika na umiiyak pa rin. I'm sorry, Nika. Di ko naman intensyon na basagin ang salamin mo. Gusto lang naman kitang asarin. Hindi naman sumagot si Nika at yumakap lang sa ina nito. Hindi naman nagalit kay Isaac ang magulang ni Nika dahil nauunawaan naman nila na pang-aasar lang yon kaya yon nagawa ni Isaac. Mula ng araw na yon ay hindi na nakita ni Isaac na lumalabas ang bahay si Nika at halos araw-araw din siya na pinapagalitan ng mommy niya dahil sa nangyari. Wala tuloy maasar si Isaac dahil sa pinagtataguan na siya ni Nika. Bakit hindi na lumalabas si Nika? Tanong ng kanyang ama habang sabay-sabay silang kumakain ng lunch sa kanilang malawak at mahabang hapagkainan. Aba, tanong mo riyan sa anak mo. Sagot naman ng mommy niya. Ano na naman bang ginawa mo sa kawawang bata, Isaac? Tumigil naman si Isaac sa pagkain. Wala naman po akong ginawa sa kanya, Daddy. Hindi na nga po siya lumalabas sa bahay nila di ba po? Paano ako may magagawa ulit sa kanya? At katwiran niya pa. Hindi ka pa rin ba nagsusorry sa kanya? Nagsorry na po ako. Hindi ko lang alam kung anong problema ng kulot na yon. Siguro nagpapapansin lang. Napatawad ka na ba niya? Hindi po. Kung gano'n, patuloy kang humingi ng sorry sa kanya hanggat hindi ka pa niya napapatawad. Ayoko nga. Bakit naman po ako maghahabol sa isang pangit na tulad niya? Pinagsabihin na kita sa ugali mong yan, Isaac. Ikaw ang may kasalanan sa kanya, kaya ikaw ang dapat na humingi ng tawad sa kanya.
Nang malaman din ng lolo at lola niyang ginawa niya na pangbubuli sa kawawang bata, ay pinagalitan din siya ng mga ito. Ngunit walang pinakinggan ni isa si Isaac sa sinabi nila sa kanya. Hindi siya humingi ng sorry kay Nika. Pero ang totoo ay hinintay niya naman ito na lumabas ang bahay ng mga ito para may maasar ulit siya. Pero sadyang hindi na lumalabas si Nika hanggang sa lumipas ng 2 araw at hindi na nakita si Isaac. Nasaan po si Nika? Tanong ni Isaac sa ina ni Nika na mapabuksan siya nito ng pinto. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? May ibibigay lang po sana ako sa kanya. Tinuro siya ng ina ni Nika patungo kung saan si Nika at pinuntahan niya naman yon. Sa likod ng mansyon ng mga Montefalco kung saan may mga puno ng nyog ay naroon si Nika. Doon na raw kasi ito naglalagay mula nang mabasag niya ang salamin nito. Pagkarating doon ni Isaac ay agad niya rin naman na nakita si Nika na nakaupo sa ilalim ng puno ng nyog at may kung ano na klase ng libro na binabasa. Nilapitan ito ni Isaac at napatingala naman sa kamay ni Nika. Anong ginagawa mo dito? May ibibigay ako sa'yo. Sa halip na iabot yan kay Nika, ang hawak niyang paper bag, ang lalagyan ng posporo ang inabot niya kay Nika, tumayo naman. Ano yan? Tingnan mo. Tinanggap ni Nika ang lalagyan ng posporo at binuksan ito. Pero napatili rin ito ng pagbukas nito ng posporo ay gumapang sa kamay nito ang gagamba. Sa labis na gulat ay naibato ni Nika sa malayo ang lalagyan ng posporo at napatay din ito ang kawawang gagamba. Bakit mo pinatay, Nika? I hate you! Nanunubig ng mga mata ng sigaw nito sa kanya. I hate you so much! Tumakbo ito palayo habang pinupunasan ng mga luha. Nakatayo lang doon si Isaac at napatingin sa hawak niyang paper bag na siyang dapat na ibibigay niya kay Nika, ngunit mas pinili niya naman na asarin ito. Magmula ng araw na yon ay mas lalong hindi na siya pinansin at kinausap ni Nika. Kahit anong gawin ni Isaac ay sadyang hindi na siya nito pinansin. Kahit pa noong dumating ang lolo at lola niya na siyang kaibigan din ng pamilya ni Nika at nagkaroon ng pagsasalo-salo sa mansyon nila ay hindi pa rin siya kinausap ni Nika. Hanggang sa isang araw, Mami, nasan po sila Nika? Nagtataka naman na tanong ni Isaac sa ina dahil nakita niyang pamilya ni Nika kanina na nagpapasok ng mga malalaking maleta sa kanilang kulay puting van. Umalis na sila. Po? Saan po sila pumunta? Sa Australia. Babalik pa po ba sila, Mommy? Hindi na, doon na sila titira. Hindi man lang siya nakapagpaalam kay Nika. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad. Kaya araw-araw siyang naghihintay ngunit sadyang hindi na ulit sila nagkita. Maximilian Isaac de Vries. Ano naman tong narinig namin na may dinala ka na naman daw na babae sa kondo mo, ha? Galit na tanong kay Isaac ng lolo niyang si Fernando. Alam ni Isaac na galit na talaga ang lolo niya ngayon dahil pag galit ito ay binabanggit nito ang buo niyang pangalan. Lolo, fling ko lang yun. Fling na naman? Nakailang fling ka ba sa isang linggo? Halos araw-araw ay nagpapalit ka ng babae at iba't ibang babaeng dinadala mo sa pag-aari ko. Wrong, Lo. Nagpapalit ako after 2 days. You son of a... Hindi tinuloy ng lolo niyang sasabihin at mariin lang itong napapikit. Ang nurse si Don Fernando na si Gerald ay pinakalma naman ng lolo niya. Halatang halata na sa mukha ng lolo niyang sobrang inis, ngunit parang baliwala lang naman yun kay Isaac. Sanay na rin kasi siya na lagi siyang pinagsasabihan ng lolo niya patungkol sa pambababae niya. Naging routine na nga siguro ng lolo niya na lagi na lang siyang pagsabihan. Napahawak si Don Fernando sa noo. Kailan ka ba talaga magtitino, Isaac de Vries? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. You don't have to do anything, Lo. Hayaan niyo na lang po ako na gawin kung anong magpapasaya sa akin. I'm still young, Lo. And you don't have to worry and stress yourself because of me. At mas lalo naman na hindi natuwa ang lola niya sa kanyang sinabi. Tigilan mo na nga tong pagiging playboy mo, Isaac. Hindi laruan ng mga babae. Hindi ka na rin bumabata para maglaro pa at your age. Dapat ay may sarili ka ng pamilya. Hindi ko pa yung kailangan sa ngayon, Lo. Kung iniisip nyo na naman ay kung sinong mag-aalala sa akin pag tumanda na ako,
Dahil hindi ko na pinaplanong mag-asawa pa at magkaroon ng mga anak, then you don't have to worry about that. I am rich, Lo. I have money. I have a stable career. I am an engineer. And I am the heir of our construction company. I can have everything I want. Makakapagbayad ako ng mga taong maaaring mag-alaga sa akin kapag tumanda na ako. At marahil ay wala pa akong anak o sariling pamilya by then. Alam ko naman na alam mo na ibang pag-aalaga ng sarili mong anak o asawa. Hindi rin sa lahat ng oras ay lagi kang may pera kaya hindi ka maaaring makasiguro na pagdating ng araw ay may mahuhugot kang pera para makapagbayad ng kung sino para alagaan ka. At ang sinabi ng lolo niya ay hindi naman sinang-ayunan ni Isaac. Kahit kailan na hindi siya naging sang-ayon sa nais ng kanyang lolo at maging mga magulang niya tungkol sa pag-aasawa na yon. Hindi siya sang-ayon na kailangan niyang iasa ang lahat pag tumanda na siya sa kanyang asawa o pamilya. Si Isaac DeVries ay ang nag-iisang anak ni Zachary DeVries and Vianna DeVries. Ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng malaking construction site sa buong bansa. At siya ang nag-iisang tagapagmana, lalo pat ang ama niya ay ang nag-iisang anak lang din ng lolo at lola niya. Dalawa lang din ang magkapatid ang mommy niya at ang tito niyang si William. At may sarili ring negosyo ang tito niya. Wala siyang kaagaw. Wala siyang kapatid na magiging kaaway niya sa mana. Bukod pa roon ay isa rin siyang ganap na engineer kaya naman hindi alam ni Isaac kung bakit kailangang mag-alala ng lolo niya ng ganito para sa future niya. Para kay Isaac, kung may pera ka man, hindi mo kailangan na mag-alala kung anong mangyayari sa buhay mo in the future. Hindi ka dapat mag-alala kung sinong mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka. Dahil kung may pera ka naman, marami kang kaibigan. Marami kang mga kamag-anak na ang iba ay bigla na lang nagsusulputan mula kung saan. Maraming mga taong nakahanda na tulungan ka dahil may pera ka. Ang mahalaga sa mundo ay hindi pamilya na tulad ng sinasabi ng lolo niya. Hindi rin pagmamahal o kung ano man. Money is the linchpin of life on earth. Dahil sa pera umiikot ang lahat. Para sa kanya, lahat ng tao ay magiging kaibigan at kakilala mo kung may pera. Lahat ng tao ay sa pera umiikot ang mundo. Halimbawa na lamang, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Kahit hindi niya kakilala ay maaari siyang bantayan at maalagaan dahil may pera siyang maipambabayad sa kanila. Ngunit kung mahirap siya ay hindi siya ituturing na isang tao ng kahit sino man. Even your own family or relatives may turn their backs on you dahil wala ka namang maibibigay sa kanila. Wala kang pakinabang para sa kanila kung wala kang pera. Kaya para kay Isaac, hindi niya kailangan ng pamilya na tulad ng laging sinasabi ng lolo niya. He needs money because with it, he can hire someone to give genuine care for him. With wealth, it seems everyone's love becomes attainable. For him, money becomes the producer of a show, where love is a scripted performance open to those who have money. At habang bata pa siya, he's enjoying his life. Lahat ng gusto niya ginagawa niya. While he's working hard to earn more than the minimum, at the same time, para pag sa oras na hindi niya na kaya magtrabaho, marami siyang pera. He's working and enjoying life at the same time. E kailan mo ba balak mag-settle down, Isaac? Pero kahit saan siya pumunta, ang walang kwentang tanong na yon ang lagi niyang naririnig. Wala akong plano. Bakit naman wala? Ayaw mo bang magkaroon ng anak na mag-aalaga sa'yo? No. Why would I want a child to take care of me when I can take care of myself? Besides, kung sakaling magkakaanak man ako, hindi ko siya gagawin para alagaan ako. It's not a child's responsibility to take care of their parents. Sagot niya bago inubos ang laman ng alak ng baso niya. Sinasabi mo lang yan dahil bata ka pa at malusog ka pa. Pero sa oras na magkaedad ka, mapagtatanto mo kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang anak. I don't think so. Kahit siguro tumanda na ako, hindi ko pa rin iisipin na pilitin ang anak ko na alagaan ako. Ang matandang babae na kausap niya ngayon ay si Irene Vidal. Isa ito sa pinaka-loyal customer niya. Lahat siguro ng resorts at bahay na pagmamay-ari ng pamilya nito ay siyang gumawa.
Kaya naman ay malapit na ito sa kanya. At kahit noon pa man ay botong-boto na sa kanyang matanda para maging asawa ng nag-iisang apo na babae nito. Matagal na rin siyang binubugaw ni Irene sa apo nito, ngunit sadyang hindi niya gusto ang dalaga. Hindi naman sa pangit ang apo nito na si Anastasia. Sa katunayan ay maganda si Anastasia Vidal at isa lang former beauty queen. Sadyang hindi niya lang talaga natitipuhan ng dalaga. Ayaw niya rin naman na gawing fling lang si Anastasia tulad ng iba niyang babae dahil mataas ang respeto niya kay Irene Vidal. Wala ka pa bang babaeng natitipuhan na pakasalan na Isaac? Kahit sa oras ng family gathering ay laging ganon ang mga tanong na naririnig ni Isaac. Kaya nga halos ayaw niya nang umattend ng mga family gathering dahil puro lamang ganon ang katanungan na naririnig niya. Wala po, auntie. Bakit wala pa? Nasa tamang edad ka naman na para magkaroon ng pamilya. At sa isip ang pagpapakasal, wala ka pa bang girlfriend? Wala pa po. Wala kang girlfriend? Bakit naman? You're so handsome naman. Wala bang babae ang nagkakamali sa'yo? At kung babae lang naman ang pag-uusapan, hindi na alam ni Isaac kung ilan na nga ba ang naging babae niya. Hindi niya rin mabilang kung ilang babae na may gusto na magkaroon ng pamilya sa kanya. Ngunit ang salitang kasal at pamilya ay hindi talaga para kay Isaac. Hindi naman sa ayaw niya talaga na magkaroon ng pamilya, hindi niya rin naman sinasara ang kanyang sarili para roon. Ngunit sa ngayon ay wala pa talaga sa isip niyang tungkol sa pag-aasawa dahil gusto niya pang i-enjoy ang buhay na meron siya ngayon, kung saan ay malaya niyang magagawa ang lahat ng gusto niya. Hindi pa naman siya ganong katanda. He's only 30. Kung talagang para sa kanyang magkaroon ng sariling pamilya at magkaasawa, then siguro naman ay mangyayari talaga yon. Kahit gaano pa katagal at kahit na hindi niya papilitin. Kung sabi ko naman sa'yo ang nangyari sa ating kagabi is just for one night. Wala nang kasunod at wala na ring further connections between us. Malamig na saad ni Isaac habang sinusuot ang kanyang t-shirt bago malamig na tiningnan ng dalaga sa kama. Hindi ba nilinaw ko naman sa'yo bago mo ibigay sa akin ang sarili mo? Pumatak ang luha mula sa mga mata ng babae. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? You know that I love you. That's why I gave myself to you. Hindi mo ba ako mabibigyan ng chance? I didn't ask you to love me, woman. Hindi rin kita pinilit na ibigay mo sa akin ang katawan mo. Lumapit ka sa akin at kusa mong binigay sa akin ang katawan mo. Sa dami ng babaeng umiyak ng dahil sa kanya, hindi na siya apektado sa pag-iyak ng babaeng ito ngayon nasa kanyang harapan. Hindi niya rin naman kasalanan kung bakit umiiyak ngayon ang babae na ito. Una pa lang naman, bago pa man may mangyari sa kanila, nilinaw na ni Isaac sa babaeng ito na wala siyang balak makipagrelasyon. Ngunit nagpa siya pa rin ng babae na ito na ibigay ang sarili sa kanya. What's the meaning of this? Bakit naka-joint account na ako? Inis na tanong ni Isaac na noong mga oras na yon para bayaran niya ang isang yacht ay nalaman niya na naka-joint account na ang bank account niya kaya hindi niya agad ma-access ang payment. Sa labis na galit ay malakas na sinigaw ni Isaac ang pangalan ng kanyang secretary na takot naman na pumasok sa loob ng opisina niya. Ano pong nangyari, sir? Anong ibig sabihin nito? Bakit naka-joint account ang bank account ko, Luna? Wala po akong ideya, sir. Takang-taka naman na tiningnan ni Luna ang information sa bank account niya dahil baka raw ay nagkakamali lang siya. Ngunit maging ito ay nagtaka sa nakita. Hindi po kaya may kinalaman ng nasa loob ng envelope na to? May inabot na isang brown envelope sa kanya si Luna na agad naman na tinanggap ni Isaac at pinuksan. At nang makita niya kung ano nakasaad sa papeles na laman ng envelope, ay mas lalo na lang nalaglag ang panga ni Isaac. What the? Bakit kasal na ako? Hindi ko po alam, sir. May nagpadala lang po niyan dito sa office ninyo. Napasabunit si Isaac sa sariling buhok dahil sa sobrang frustration. Na mga sandaling yon ang tanging pumapasok lang sa isip niya ay ang lolo niya ang may gawa noon. Wala namang ibang tao ang pwedeng gumawa nito kundi ang lolo niya lang. Kung kaya naman nung araw ding yon ay pumunta siya sa kanilang mansyon para makausap niya ang lolo niya na hindi naman itinanggi ang ginawa, ngunit wala ring pagsisisi.
Lo, ano na naman po ba ito? Bakit biglaan na lang ang naging kasal ko? Inis na inis ang tono ng boses ni Isaac. And why not? Para may dahilan ka na para tumigil sa pambababae mo. Lo, hindi ba ang sabi mo pag may asawa ka na, ay titigil ka na sa pambababae mo because you want to be loyal just like your father? O ayan, kasal ka na. Siguro naman ay titigil ka na sa pambababae mo. Lo, ang sabi ko titigil ako pag may asawa na ako. At kung mahal ko talagang magiging asawa ko, not like this. Ayoko ng ganito. This is frustrating. You have to accept the fact that you're now married. At wala ka nang mababago pa. Kaya ang dapat mong gawin ay maging faithful sa asawa at itigil mo na yung pambababae mo. Dahil kung hindi ka pa tumigil ay baka magkaroon ka na ng sakit. Lo, I am clean. Every month nagpapacheck up ako para masigurado na wala pa akong sakit. At hindi po ba napag-usapan na natin ang tungkol dito? Ang sabi ko naman po sa inyo ay magpapakasal ako kung handa na ako at ang babae na gusto kong pakasalan ay ang babae na mahal ko talaga. Hindi yung ganito. Hindi yung malang sinabi sa akin ang plano nyo na to. Sobra ng inis na nararamdaman ni Isaac. Ngunit ang lolo niya ay tila wala man lang pagsisisi sa ginawa. Nang makita nga ni Isaac ang ekspresyon sa mukha ng lolo niya, alam niya na kahit ano pa man ang gawin niya, ay malabo na magbago pa ang plano nito. Bumili na rin ako ng bahay para sa inyong mag-asawa. I am helping you to start anew. Ngayon na may asawa ka na, ay ibibigay ko na rin sa iyo ang buo nating kumpanya para ikaw nang mamahala ng lahat. Kaya ang kailangan mo lang na gawin ay maging isang mabuting asawa kay Janica. Janica? So, that's the name of his wife, huh? Kahit na familiar ka Isaac ang pangalan na yon ay hindi na masyadong iniisip ni Isaac dahil sa sobrang inis niyang kasal na siya nang hindi niya man lang alam. Sa sunod na linggo ay makikilala niya na ang asawa niya at next week din ay dapat lumipat na siya ng tirahan at tumira sa iisang bahay na binili ng lolo niya kasama ang kanyang asawa. Tell me honestly, that marriage contract is void. And I am still single, right? Pakiusap ni Isaac sa kaibigan niyang si Alejandro na isang abogado. No? Totoo ang marriage contract ninyo. You are married. Then I want to file a divorce. Isaac, walang divorce sa Pilipinas. Then annulment or whatever that is. Nilapag ni Alejandro ang marriage contract na hawak. Bakit magpa-file ka ng annulment? Give it a chance first. O di kaya hintayin mo ng asawa mong mag-file ng annulment para may laban tayo sa korte. Hindi pa ba ako pwedeng mag-file ngayon? Unfortunately, nope. And why? Legal na legal ang kasal niyong dalawa at hindi natin pwede na basta-basta na lang na ipawalang bisa ang kasal ninyo dahil lang sa napakawalang kwenta mong rason. Hindi tangang batas, Isaac. At mas lalong hindi ko isasaalang-alang ang lisensya ko dahil lang sa kagustuhan mo na hiwalayan ng asawa mo na hindi mo pa nakikita o nakakasama. So if I were you, do anything that you can hanggang sa ang asawa mo na mismo ang unang mag-decide na mag-file ng annulment sa'yo. Huminga ng malalim si Isaac at tumango. Tila wala nga siyang ibang choice kundi ang papela na itong kasal-kasalan nila ni Janica, kung sino man ang babaeng yon. At may nabuo agad na plano sa utak niya. Kailangan na si Janica mismo ang unang magdesisyon na mag-file ng annulment sa kanya. Nang sa ganoong paraan ay wala nang ibang magagawa ang lolo niya at magiging malaya na ulit siya na gawin ang lahat ng gusto niya. At magagawa niya lang yon kung araw-araw niyang bubusitin ang asawa niya. Bakit nakangisi ka riyan? Nagtataka na tanong ng pinsan niya sa mother's side na si Luke. Wala, may iniisip lang ako. Totoo bang nababalitaan ko na may asawa ka na raw? Yes, totoo nga yun. Kung gano'n ay mabuti naman para matigil ka na sa pambababae mo. Halos lahat ata ng empleyado ko ay tinalo mo na. Hindi rin pinansin ni Isaac ang sinabi ni Luke dahil abala pa siya sa pag-iisip kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Dahil bukas ay makikilala niya na ang kanyang asawa at titira na rin sila sa iisang bahay.
At sa hindi niya malaman na dahilan, ay bigla siyang nakaramdam ng excitement dahil sa mga iniisip niya. Hindi niya man gusto ang kasal-kasalan na ito na biglaan niyang napapasok, gagawin niya naman ang lahat para kahit papaano ay mag-enjoy pa rin siya. Mag-enjoy na bisitin ang kanyang asawa. Oh, so you're my wife, huh? Ani ni Isaac bago tiningnan ng dalaga sa kanyang harapan ang kanyang asawa. Mas naunang dumating si Isaac sa bahay nila mag-asawa. Kagabi rin kasi ay dito na siya umuwi at natulog at bandang hapon na nung hinatid naman ng driver si Janica, nadala na rin ang mga gamit niya. Magandang umaga po. Pagbati sa kanya ni Janica bago yumuko. Respectful. Cute. Naiilang na sinalubong nito ang kanyang mga mata. Ako nga pala si Janica Montefalco. Janica De Vries. Pagtatama niya pa. You are now my wife, right? Oo nga po pala. Siguro naman alam mo na rin kung paano ang pangalan ng asawa mo, hindi ba? Opo. Mabuti naman kung ganon. Tiningnan niya na mabuti si Janica. Hindi naman na siya lugi na ang babae na ito ang asawa niya. Maganda at natural ang pagkakulot ng itim na buhok. Natural ang kilay. Mahaba ang pilik mata na bumagay naman sa brown nitong mga mata. Maliit at matangos din ang ilong nito. Natural na kulay pinkish ang mukhang malambot nitong labi. At nagbablush pa ang pisngi nito. Malagatas din ang kulay ng balat ng kanyang asawa at cute lang din ang height nito. Abot sa dibdib niya lang. May katanungan lang ako sa'yo, Janica. Nag-aalangan na sumagot naman si Janica. Ano po yon? Alam mo ba kung anong klase ng buhay itong pinasok mo? Po? Alam mo ba kung anong klase ng tao ang asawa mo? Sa totoo lang ay kilalang kilala na ni Janica itong asawa niya. Ngunit hindi siya sumagot dahil ang itsura nito ngayon ay halata na hindi siya nito natatandaan. At ayaw din naman ni Janica na matandaan pa siya nito. Lalo pat hindi rin naman maganda ang naging past na lang dalawa. You have no idea, right? Tanong ni Isaac. Nanatiling tikom ang bibig ni Janica at ang tibok ng puso niya ay biglang nagwala nang humakbang ng 2 beses palapit sa kanya si Isaac. Kaya naman ay napahakbang din siya ng 1 beses paatras. Dumukwang palapit sa kanya si Isaac. Kaya ang kanilang mukha ay magka-level na ngayon. Ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Hindi ako mabuting tao. Mas masama pa ako kaysa sa iniisip mo sa akin. Kaya naman kung hindi ka handa na makasama sa isang bahay ang isang katulad ko, mas mainam siguro na iwan mo na ako. Ngunit, file an annulment. Hindi problema sa akin yon. Ito ay pagbabanta lamang para lang din sa sarili mong kaligtasan. Hindi ko po gagawin yon. Well, okay. Tumayo ulit ito ng tuwid. If it's what you want. Huminga ng malalim si Isaac at tinitigan ang kanyang asawa. Tinatakot niya na nga ito para mag-file ng annulment pero itutuloy pa rin pala nito ang nais ng lolo niya. Sa puntong yon ay wala na siyang ibang magagawa pa kundi ang gawin kung ano man ang pinaplano niya. Ang guluhin ng buhay ng kanyang asawa para ito na mismo ang sumuko sa kanya. Saan ang magiging kwarto ko? Nauutal na tanong ni Janica kay Isaac na kanina pa palang nakasunod sa kanya. Kwarto mo? Hindi ba dapat kwarto natin dahil mag-asawa naman na tayo? Kaya naman ay natigilan si Janica. Oo nga't alam niya naman na mag-asawa ay nagsishare ng kwarto at tinanda niya naman ang sarili niya rito. Ngunit hindi niya naman lubos akalain na sa unang araw pa lamang nila ay gusto na kaagad ni Isaac na share na sila ng kwarto. Hindi ba pwede na magkaiba muna ang kwarto natin? Nope. Nakangiti naman ang sagot ni Isaac. It's gonna be our first night as husband and wife. Gusto kong kasama ka sa iisang kwarto. Besides, napatras naman si Janica sabay na palunok ng mariin nang lumapit sa kanya si Isaac at nilapit din ito ang mukha sa mukha niya. Hindi pa tayo nag-honeymoon. Should we do it tonight? At sobrang kabado nga si Janica sa unang gabi nilang dalawa.
Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend dahil masyado siyang busy sa pag-aaral noon at kanyang trabaho, kaya kung sakali man natotohanin nga ni Isaac ang sinabi nito na ngayong gabi ang magiging honeymoon nila, ay iyon ang magiging first time niya. Naligo nga siya ng maayos at nilinis niya ang kanyang katawan ng mabuti dahil ayaw niya naman na ma-turn off sa kanya si Isaac. Matagal nga siya sa loob ng banyo at paglabas niya ay mas lalo lang na nadagdagan ang kaba niya. Tapos na akong maligo, kabado na wika niya. Humakbang pa siya palapit sa kama habang mahigpit ang kapit niya sa suot niya na kulay puting robe. Ngunit nang makalapit siya sa kama ay napagtanto niya na natutulog na pala ang kanyang asawa at humihilik pa ito. Nawala naman ang kaba niya kahit papaano, pero at the same time ay nakaramdam din siya ng disappointment. Nagpalit na lamang siya ng pajama at kabadong-kabado pa rin na nahiga sa tabi nito. At ng gabi nang iyon ay hindi rin siya nakatulog na maayos dahil sa ingay ng paghihilik ng kanyang asawa at sobrang galaw pa nito kung matulog. Ang hindi alam ni Janica, hindi rin pala makatulog si Isaac ng gabing yon. At hindi ito yung totoong naghihilik. Sinasadya lang nito yon para ma-turn off sa kanya si Janica. Ngunit ang hindi naman alam ng dalawa na makatulog sila ay hindi nila namalayan ng kanilang mga sarili na nagyayakapan na sila at nang magising si Isaac na umagahan, ay nahanap na lamang niya ang kanyang sarili na yakap-yakap siya ni Janica na mahimbing pa rin ang tulog. What the actual? Inis na sabi ni Isaac sa harapan ng salamin bago pa ulit-ulit siyang naghilamos. I can't believe myself. Hindi niya malang nararamdaman kung anong nangyari sa kanila kagabi na makatulog sila. Ang huling natatandaan ni Isaac ay mas unang nakatulog sa kanya si Janica. Nagulat na nga lang siya noong pagising niya ay yakap na siya ng kanyang asawa. Oo nga't babaera si Isaac. Marami na siyang mga babae na nakatabi sa pagtulog at sobrang sigurado si Isaac na wala siya ni isang niyakap niya habang natutulog at hindi rin niya hinahayaan na yumakap sila sa kanya dahil hindi siya komportable. But last night was quite different. Dahil yun ang unang beses na nakatulog siya ng mahimbing habang yakap-yakap siya ng isang babae, na asawa niya pala. Ganun pa man, ay pilit na lang na inaalis ni Isaac sa kanyang isipan ang nangyari kanina pagising niya at bumaba na siya para isakatuparan ang plano sa isipan niya. Nang magising naman si Janica ay mag-isa na lang siya sa kwarto. Surprisingly, naging maayos nga ang tulog niya kahit pa yun lang ang unang beses na may nakatabi siya sa kanyang pagtulog at yun din ang unang gabi niya sa bahay na ito. Matapos makapaghilamos si Janica at si Pilio ay bumaba na siya para sana'y ipaganda ng almusal at ipagtimpla ng kape ang asawa niya. Ang sabi kasi sa kanya ng kanyang ina ay dapat daw yun ang gagawin niya para maging maayos daw ang pagsasama nila mag-asawa. Dahil bilang asawa ay tungkulin niya raw na alagaan at pagsilbihan ang kanyang asawa. Ngunit pagpasok niya sa kusina ay naroon na si Isaac at nagluluto. At ang maramdaman nito ang presensya niya ay umikot ito paharap sa kanya sabay ngumiti ng matamis. Good morning, my wife. How was your sleep? Nag-init ang pisngi niya dahil sa tawag nito sa kanya. Maayos naman po ang naging tulog ko. That's good, maupo ka na. I prepared food for you. Tumalima nga si Janica at naupo sa hapagkainan. Lihim naman na napangisi si Isaac bago pinaganda na makakain ang asawa. Kumain ka na, niluto ko talaga yan para sa'yo. Tumango naman si Janica kaya naman ay pinagmasdan din na Isaac na isubo nito ang isang kutsara. Gustong matawa ni Isaac nang makita ang reaksyon sa mukha nito. Napaubo-ubo pa si Janica dahil sa sobrang alat. Kunwari naman ay nag-alala si Isaac kaya inabot niya kay Janica ang kulay orange na baso na may lamang soy sauce. Nang tanggapin niya ni Janica at inumin ay mas lalo itong napaubo-ubo at tumakbo na sa lababo para iluwa ang laman ng bibig. Hindi na rin napigilan ni Isaac ang tawa niya at malakas siyang humagalpak. Oops, sorry, hindi ko napansin kanina. Hindi siya sinagot ni Janica. Ngunit kitang-kita ni Isaac ang labis na inis sa mukha nito. Naglakad pa ito palabas ng kusina at sinundan niya naman ito ng tingin, habang tumatawa pa rin. Kahit pa hanggang sa makalabas na si Janica ng kusina at nawala na ito sa paningin niya, ay tawang-tawa pa rin si Isaac. First mission, inisin ng asawa niya sa unang araw nila sa mansyon. Success!
Pwisit na lalaking yon. Inis na sabi ni Janica. Sa sobrang inis niya ay parang gusto niya nang sabunutan ng lalaki na yon hanggang sa makalbo. At gusto niya na ring ubusin ang lahat ng ngipin ng bisit na nilalang na yon para hindi na siya makangiti pa. Kahit kailan talaga hindi na nagbagong demonyo na yon. Ang akala pa naman ni Janica ay bumait na si Isaac at hindi na siya ibubuli nito. Pero wala pa rin pala talaga nagbago. Tulad ng dati, siya pa rin ang laging punteriya ng kawalang hiyaan nito. Mga bata pa lamang ay madalas na siyang ibuli ni Isaac dahil sa sobrang pangit niya nung mga bata pa siya. Walang araw na hindi siya pinapaiyak na Isaac noon, kaya naman si Isaac na rin ang naging dahilan niya para pumayag sa gusto ng kanyang mga magulang na sa Australia na sila tumira. Kahit pa ang ibig sabihin lang noon ay maiiwan niya sa Pilipinas ang lolo at lola niya. Sumama siya sa Australia para lamang makatakas sa kademonyohan ni Isaac. At nung lumayo nga siya ay saka lamang naging maayos at tahimik ang buhay niya. Ang akala nun ni Janica ay nagbago na si Isaac dahil bata pa nga ito noon. At ngayon ay matanda na ito at matured na. Ngunit tila nagkakamali siya dahil masyado lamang na naging isip bata ang animal. Aba, parang wala man lang bahid ng pagsisising mukha ni Isaac nung makita na hirap siya. Kamusta ka na riyan, anak? Mabait naman ba sa iyo ang asawa mo? Tanong kay Janica ng kanyang ina na ngayon ay kausap niya sa FaceTime. Opo ma, mabait naman po siya sa akin. Pagsisinungaling niya. Kahit pa araw-araw ay para bang impyerno para sa kanya dahil sa mga walang kwentang pinagagawa ni Isaac. Naku, mabuti naman kung ganon. Tila nakahinga naman ng maluwag ang kanyang ina. At yun ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling. Dahil ayaw niya na mag-alala sa kanya mga magulang niya. Mabuti naman at nagbago na sa'yo si Isaac at hindi ka na niya binubuli. Sabi naman ng kanyang ama. Opo dad, bumait na po siya. Mabuti at magiging kampante na rin kami ng mommy mo dahil matinunay ang asawa mo. Basta, kung may gagawin man siyang masama sa'yo o kahit subukan ka man niyang ibuli ulit, sabihin mo lang sa amin ng mama mo ha at kukunin ka agad namin dyan. Opo, Dad. Sagot niya sabay ngiti. Siya nga pala, kamusta na po si Lolo? Maayos na po bang lagay niya? Medyo maayos naman ang lagay niya at nakakapagsalita na rin siya kahit papaano. Naku, mabuti naman po kung ganun. Pakisabi po kay Lolo na namimiss ko na po siya. Ang napakabait niya kasing Lolo ay inatake ng sakit sa puso at na-stroke pa. Nagkataon na nung magkasakit ng malubha ang lolo niya ay papalugi ng kanilang negosyo. Nang lumala ang kondisyon ng lolo niya ay tuluyan na rin na nalugi ang negosyo nila dahil wala ng sapat pang kapital dahil ang lahat ng pera nila ay ginamit sa pagpapagamot ng lolo niya. Wala na silang mapagkukunanan ng pera para sa pagpapagamot ng lolo niya. Kaya nung nag-alok sa kanya ang pinakamayaman na si Don Fernando ng malaking halaga, at tutulungan pa na muling makabangon ng nalugi nilang negosyo, kapalit ay ang pagpapakasal niya sa apo nito na si Isaac ay pumayag na kaagad siya dahil gusto niya na magtuloy-tuloy ang pagpapagamot ng lolo niya. Sa usapan nila ni Don Fernando ay 1 taon niya lamang kailangan na tiisin ang ugali ng apo nito. Ngunit kung mapapabago niya agad ang ugali ni Isaac at mapapatigil sa pagiging babaero, ay maaari raw na makipaghiwalay siya agad dito. Hindi pa man sila nagsasama sa isang bahay ni Isaac, ay hinanda na ni Janica ang kanyang sarili, ngunit ngayon pa lamang ay halos gusto niya ng sukuan ang pagkaisip bata ng asawa niya. Sa sumunod pang mga araw ay lalo niya lang na iniinis si Janica. Lahat na lang siguro ng kadugyutan ay ginagawa na ni Isaac, para lamang ma-turn off sa kanya si Janica at mag-file na ng annulment. Tulad na lang ng pagka-uwi niya galing trabaho, kung saan niya na lang iniiwan ang mga damit niya, at si Janica na ang pupulot nun. Ano na naman yung iniisip mong gawin? Takang tanong sa kanya ni Alejandro nang ihinto niya ang kanyang sasakyan sa may limpong na nadaanan nila. Nginisiyan ni Isaac si Alejandro. Watch. Bago niya binuksan ang pinto at bumaba. Paglapit niya sa limpong ay hinubad niya ang suot niyang white long sleeve bago hinulog sa limpong. Inapakan hanggang sa naging maputik. Hindi niya naman ginagawa na maputik lahat dahil mapapansin ni Janica na sinadya niyang lagyan ng putik ang damit.
Pabalik niya sa loob ng sasakyan ay takang-taka na nakatingin sa kanya si Alejandro. Ikaw nga, sabihin mo sa akin, ano na naman ang pinaplano mo? A surprise for my wife, tugon niya. Huwag mo sabihin sa akin na papalaban mo yan sa kanya maputik na damit na yan. Exactly! Ganyan na ganyan ang nasa isip ko ngayon. You really know me. Naku, nasisiraan ka ba ng bait? Bakit mo naman ba pahihirapan ng gano'n ang asawa mo? Ngumisi siya. Dahil gusto ko lang. At pinaandar niya ulit ang sasakyan. Kumakaakto itong kaibigan niya, parang hindi ito mismo ang nagsabi sa kanya na gawin ang lahat ng paraan para si Janica na mismo mag-file ng annulment. Pagkadating ni Isaac sa bahay nila mag-asawa, ay agad niyang hinanap kung nasaan ang kanyang asawa na nahanap niya nga sa may laundry area at naglalaban ng mga damit niya. Wala silang mga kasambahay para gumawa nun dahil sinadya ni Isaac na tanggalin sa trabaho ang mga hinire na kasambahay ng lolo niya para si Janica na lang talagang gumawa ng lahat ng gawain. Hanggang sa hindi na nito makayang trabaho at ito na mismo mag-file ng annulment. Pakilaban naman ng maayos ang damit na yan, paborito ko kasi yan. Napaangat naman ang tingin si Janica nang sandaling ilapag ni Isaac sa harapan nito ang kulay puti niyang long sleeve na punong-puno ng putik. Lihim na napangisi si Isaac nang sandaling makita niya ang reaksyon ni Janica. Isusuot ko kasi yan bukas, paputiin mo ha? Tiningala siya nito. Saan ka ba nagsususuot at bakit ganyan na lang kaputik ang damit mo? Nanghuli ka ba ng baboy ramo? Hindi. Sadyang natalsikan lang ako nung maharurot ng sasakyan kanina. Sayang nga hindi ko nakita ang plate number ng gagang sasakyan na yun. Naku, kung sino man ang may gawa sa'yo nun, sana tamaan ng kidlat at maflatan ng gulong. Kaya nga, hindi na natapos ni Isaac ang sasabihin dahil biglang kumulog ng malakas, kasabay naman ang sunod-sunod na pagkidlat. Sa labis na gulat at takot ay napatakbo si Isaac papasok sa loob ng kanilang bahay. Napailing naman si Janica at mahinang natawa. Ang gagong yun, pahihirapan na naman ako. Bulong ni Janica sa hangin. Ganun pa man ay nilaban pa rin ni Janica ng maayos ang long sleeve ng kanyang asawa. Hanggang sa naging sobrang puti nga nun at mukhang bago na. Samantala habang nilalaban naman ni Janica ang damit ng asawa, si Isaac naman sa loob ng bahay nag-iisip naman ng maaari niyang gawin para sirain na naman ang araw ng kanyang asawa. Ngunit nung naging sunod-sunod ng pagkulog at kidlat, ay nagtaka na si Isaac kung hindi pa rin pumapasok sa loob si Janica. Hey wife, buhay ka pa ba riyan? Sigaw at may pagkamaloko na tanong ni Isaac habang naglalakad patungo sa laundry area. Woohoo! Hello, Janica de Vier! Buhay ka pa ba? Pagkalapit ni Isaac sa pinto ng laundry area nila, ay tumambad sa mukha niyang puting-puti niyang long sleeve at nang ibaba rin ng long sleeve ay ang mukha na ng kanyang asawa ang tumambad sa kanya. Don, maputi na ulit. Maaari mo na itong isuot bukas. At sa hindi malaman na dahilan ay bumilis ang tibok ng puso ni Isaac nang ngumiti sa kanya si Janica. Kaya wala sa sariling inabot ng kamay niya ang dibdib niya. Oh, anong nangyari sa'yo? Nagtataka pa na tanong sa kanya ni Janica dahil para bang nakakita ng multo ang itsura ngayon ni Isaac. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Bakit? May sakit ka ba sa puso? Ang alam ni Isaac ay healthy naman ang katawan niya dahil lagi rin naman siyang nagpapacheck up to make sure na wala siyang kahit anong sakit, lalo pat ang lagi na sinasabi sa kanya ng lolo niya ay kung sino na lang daw mag-aalaga sa kanya kung may sakit na siya. Sigurado siya na wala naman siyang sakit sa puso. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Sa pagkakaalam ko ay wala, wika ni Isaac. Bagaman ay nagtataka rin ay naisip na lang ni Janica na baka kaya mabilis ang tibok ng puso nito ay dahil nagigilty na sa mga pinagagawa sa kanya at nais na ng puso nito na humingi ng pasensya sa kanya. At katulad nga ng sinabi ni Isaac, ay ang long sleeve na nilaban niyang sinuot nito kinaumagahan. Malakas ang ulan ngayon dahil sa bagyo. Sunod-sunod ang pagkidlat na may kasamang pagkulog.
Malakas din ang simoy ng hangin at ayon pa nga sa balita ay marami nang nagsasara ng mga daan dahil sa landslide at natutumba ng mga punong kahoy. At mula kaninang umaga pa siya nag-alala kay Isaac. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ito umuwi at wala pa rin naman itong pasabi sa kanya na hindi ito uuwi ngayong araw. Kung bakit man naman kasi pumasok pa rin ito sa trabaho kahit na alam naman ito na malakas ang bagyo. Kaninang umaga pa nga lang ay sobrang lakas na ng buhos ng ulan. Pero hindi pa rin nagpapapigil si Isaac at pumasok pa rin sa trabaho. Hindi na nakapagtiis si Janica dahil habang lumilipas ang oras ay lalo lang siyang kinakabahan kaya tinawagan niya ng numero ni Isaac. Ngunit hindi niya iyon makontak. Nasaan na ba yun? Nag-aalala na tanong ni Janica sa hangin. Hindi niya pa man din alam kung anong number ng sekretary ni Isaac kaya hindi niya ito matanong kung nasa opisina pa rin ba ang binata. At ang pag-aalala na nararamdaman ni Janica ay naibsan nang marinig niyang sasakyan ni Isaac. Dali-dali naman siyang lumabas ng kanilang silid at bumaba ng hagdan ngunit nung nasa kalagitnaan na siya ay natigilan siya sa pagbaba nang makitang itsura ni Isaac na kakapasok lamang sa loob ng bahay. Oh, bakit ngayon ka lang? At bakit basang-basa ka? Nagtataka na tanong niya at nagpatuloy na sa pagbaba. Naflatan ako ng gulong doon sa daan eh. Walang masyadong dumaraan ng mga sasakyan, nalubat din ako. Kaya hindi na ako nakahingi ng saklolo. Kaya ayun, ako na lang nagpalit ng gulong at kaya rin ako basang-basa ngayon. Palihim din na napangisi si Janica dahil sa kanyang narinig. Buti nga dito sa gago niyang asawa at kinakarma na dahil sa sobrang pagpapahirap sa kanya. Aba, sino ba naman ang mag-aakala na papakinggan ang sinabi niya kahapon na kung sino man ang naglagay ng putik sa long sleeve nito. Kaya kailangan niya maglabang ng ganong kalalang dumi. Achoo! Gulat pang napalingon si Janica sa hagdan dahil sa malakas na pagbahing doon ni Isaac. Sunod niyang narinig ay ang malakas nitong pagsinghot. Sorry! Sigaw pa nito na umakyat na sa hagdan. Bagaman natutuwa ay hindi pa maitatanggi na nag-aalala pa rin siya kaya naman naisip ni Janica na maghanda na lang ng pagkain para kay Isaac. Nahanda niya na lahat-lahat sa hapag ngunit hindi pa rin bumababa si Isaac. Kaya naman ay umakyat na rin siya sa taas para tawagin ito. Isaac? Pagpasok ni Janica sa loob ng kanilang silid na mag-asawa ay nakita niya kaagad ito na nakahiga sa kanilang kama at nakapulupot ng kumot na para bang ginaw na ginaw. Natutulog ka na ba? Naghanda ako ng pagkain para sa'yo sa baba. Kumain ka kaya muna. Sabi niya at naglakad palapit. Isaac, natutulog ka na ba? Ngunit wala pa rin siyang sagot na natanggap mula rito. Kaya ay nagtagpo ang kanyang mga kilay at lumapit na sa gilid ng kama. Isaac? Ginaw na ginaw ang itsura ni Isaac at nanginginig pa ang katawan nito. Isaac! Tinawag niya ulit ang asawa pero nung wala siyang sagot na natanggap, ay inabot ang kamay niya sa noo nito at nagulat. Hala, ang taas ng lagnat mo! Don't worry, I'll be fine. Achoo! Sabay malakas sa pagbahing. Teka, ikukuha lang kita ng gamot para bumaba ang lagnat mo. Hindi niya napinansin ang sinabi ni Isaac at nagmamadali na siyang lumabas sa kanyang lang silid at tumakbo pababa para kumuha ng gamot. Kulang na lang ay lumipad na si Janica sa sobrang bilis ng mga kilos niya at sa sobrang niyang kakamadali ay nakalimutan niya pang tubig sa baba at gamot lang ang nadala niya kaya bumalik na naman siya. Eto, uminom ka muna ng gamot. Hinihingal na sabi niya sa asawa na dahan-dahan na ring naupo na rin sa kama. Bakit parang ikaw pang mamamatay ngayon? Takang-taka naman na tanong ni Isaac sa kanya. Inumin mo na yan para bumaba ng lagnat mo. Ninisihan siya ni Isaac ngunit tumalima naman sa pinapagawa niya at ininom na ang gamot na binigay niya. Bago naman ito muling nahiga ay nagpasalamat pa muna ito sa kanya. Bagay na ikinagulat niya naman dahil sa marunong din pala itong magpasalamat. Lumipas ang isang oras ngunit sa halip na bumaba ang lagnat ni Isaac dahil nakainom na ito ng gamot ay lalo lang na tumaas ang lagnat nito. Kaya alalang-alala na si Janica. Hindi rin tuloy maiwasan ni Janica ang hindi makaramdam ng guilt dahil feeling niya siya ang may kasalanan. Kaya nilalagnat ngayon ang asawa niya dahil sa hiling niya na sana'y tamaan ng kidlat at maflatan ng gulong kung sino man ang dahilan kung bakit kailangan niyang maglaban ng sobrang maputik na polo.
Alam naman kasi ni Janica na ang asawa niya talagang may gawa noon. Hindi pa rin talaga pumababa ang lagnat mo. Ano kayang gagawin ko sa'yo? Hinaplos pa ng kamay niya ang noo at buhok nito. Kapag kuwan ay nagpa siya na punasan na lang niyang katawan nito para kahit papaano'y bumaba ang init ng katawan nito. Wait lang, kukuha ako ng magagamit na pamunas sa'yo. Balak pa sana siyang pigilan ni Isaac, ngunit wala naman ang nagawa nung umalis na siya para kumuha ng lukewarm water at towel sa banyo. Pagbalik niya ay sinimulan niya ng punasan ng katawan ni Isaac na hinayaan naman ito ng gawin niya. At nanlaki ang mga mata niya na nung dapat ay pupunasan niya ng torso nito, hinuli nito ang pulso niya at bigla siyang hinila pabagsak sa katawan nito. Anong ginagawa mo? Let's stay a bit like this for a while. Sabi nito sabay pinulupot ang isa pang kamay sa bewang niya. You're warm. At dahil nga sa pakiramdam ni Janica ay may kasalanan din siya kung bakit nagkasakit ito ngayon, ay hinayaan niya na lang si Isaac na yakapin siya at hindi na nga rin namalaya ni Janica na nakatulog na rin siya sa paghihintay na bitawan siya ni Isaac. Si Isaac ang unang nagising sa kanilang dalawa. Maayos na ang pakiramdam niya at bumalik na rin ang lakas niya. At mas lalo nang umayos ang pakiramdam niya nang makita kung sino ang katabi niya na nakayakap sa kanya at natutulog. Mahinang natawa si Isaac dahil nakapaut pa si Janica at mas lalo lang humigpit ang yakap sa kanya. Tinitigan naman ni Isaac ng mabuti ang malaanghel na mukha ng asawa na sobrang himbing pa rin ng tulog. Ang totoo niya, nakala niya ay pababayaan lang siya ni Janica kagabi dahil sa lahat ba naman na nagawa niya dito noon. Pero dahil nga sa sobrang mabait ang asawa niyang ito, ay inaalagaan pa rin siya sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya. What's wrong with you, Isaac? Tanong ni Luke sa kanya na bigla na lang sumulpot sa opisina niya kanina at tila galit pa. What? I heard a story about how you treat your wife? Bakit ba ganun na lang pagpapahirap mo sa asawa mo? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Nagtaka pa si Isaac dahil sa tono ng boses nito ay galit ito at tila concern na concern gayong hindi pa naman ito nakikilala ang asawa niya dahil hindi niya pa pinapakilala sa kanila si Janica. Ikaw, bakit pa kung mag-alala ka sa kanya ikala mo ikaw ang asawa niya? Because I like her. At natigilan si Isaac sa sinabi nito. What? Seryoso ang mga mata na tumingin ito sa kanya. Noon pa man siya nang gusto ko. I was only 12 back then. Pero alam ko na agad sa sarili ko na siya nang gusto kong maging asawa at makasama ko habang buhay. Gustong gusto ko siya noon pa lang. What do you mean noon pa lang? Hindi mo ba siya naaalala? Siya si Nika. Ang batang babae na may kulot na buhok. Ang kalaro natin nung mga bata pa tayo. Siya yung batang babae na lagi mong ginagawa na katatawanan na tinatawag ng kung ano-ano. Siya ang batang babae na lagi kong pinoprotektahan noon laban sa'yo. I would just like to protect her. Hanggang ngayon ay handa pa rin ako na gawin yon. Nagtagis naman ang mga bagang ni Luke. Nung malaman ko nga na ikinasal kayo, I thought magiging isang mabuting asawa ka na sa kanya. Akala ko ay aalagaan mo siya at hindi na ibubuli. Katulad ng ginagawa mo sa kanya noon pa. At hindi ako nanggulo. Kahit pa gustong gusto ko na siyang agawin sa'yo noon pa lang. Dahil ang akala ko ay masaya siya sa'yo kaya kayo ikinasal. Kung alam ko lang na ganito palang trato mo sa kanya, una pa lang ay inagaw ko na sana siya sa'yo. Hindi na napigil ni Isaac ang galit sa kanyang narinig. Galit niyang hinampas ang lamesa at napatayo mula sa pagkakaupo. Huwag mo nang isipin na maaagaw mo siya sa akin. Hindi ako papayag na gagawin mo yan. Galit na iniwan niya sa loob ng opisina si Luke. Kahit hanggang makalabas siya ng office niya, ay madilim ang kanyang muka kaya nakakaramdam ng takot ang mga employee niya. Lalo na si Luna na ang akala ay may nagawa na naman ito na hindi maganda. Hindi si Isaac makapaniwala na ang asawa niya ngayon ay ang batang babae na madalas niya palang ibuli noon dahil sa kulot-kulot na buhok at malaking ngipin. Hindi niya lubos akalain na gaganda ng ganito ang batang babae na yon. You're Nika, right? At nang sandaling makabalik si Isaac sa bahay nila, ay iyon kaagad ang tinanong niya sa kanyang asawa
na halatang nagulat naman dahil natigilan nito. Ha? Ang batang babae noon sa asyenda. Ikaw yon, hindi ba? Una pa lang ba'y nakilala mo na ako? Natatandaan mo ba kung sino ako? Marahan naman itong tumango. Oo. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa akin ikaw ang batang yon? Sa labis na inis dala pa rin ang sinabi ni Lu kanina, ay hindi sinasadya na mapagtaasan niya ng boses si Janica na napapitlag naman. Dahil hindi naman na mahalaga yon. At sa ulo ni Isaac ay mas lalo pang uminit dahil sa sinabi nito. Anong hindi? Dapat sinabi mo sa akin ang totoo. Bakit ba sobrang big deal sa'yo noon, ha? Baliwala lang naman yun, ha? Hindi ko na sinabi sa'yo dahil una pa lang ay alam ko na hindi mo ako tanda. Wala akong nakikitang rason para sabihin ko sa'yo na ako ang batang babae na madalas mong ibuli noon. Nagagalit na si Isaac sa kanyang sarili dahil hindi niya agad nakilala si Nika. Sobrang laki rin naman ng pinagbago ni Nika. Parang hindi na ito yung batang naaalala niya. Noong biglang umalis noon si Nika sa asyenda nang walang paalam sa kanya at sa Australia na ito titira, ay sobrang pagsisisi ang naramdaman ni Isaac dahil sa lahat ng kamalian na nagawa niya rito. Pakiramdam ni Isaac na mga sandaling yon ay umalis si Nika dahil sa kanya, dahil sa masyado niya itong binuli. Huli na noong ma-realize niya na dapat ay hindi niya ginawa yun kay Nika. Huli na rin para mapagtanto niya na gustong gusto niya naman talagang makalaro si Nika at mas masaya siya kung itong kalaro niya at hindi ibang bata. Sobrang pagsisisi at guilt ang naramdaman noon ni Isaac na gabi-gabi niyang hinihiling na sana kapag nagising na siya kinaumagahan ay nakabalik na sa asyenda si Nika. Nangako pa nga siya noon sa kanyang sarili na kung bumalik man si Nika ay hihingi siya ng tawad at hindi na siya magiging masama kay Nika. Ngunit nang hindi na talaga bumalik sa asyenda si Nika, hanggang sa kailangan na rin ni Isaac na umalis sa asyenda nila at tumira na rin sa ibang bansa ng ilang taon para doon mag-aral. Nawalan na rin ng pag-asa si Isaac na makita niya pa ulit si Nika at makakahingi pa siya ng tawad sa mga nagawa niya rito noong mga bata pa sila. Ganun pa man, kung sakali nga na magkikita pa rin silang dalawa, kahit gaano nakatagal ang lumipas, ay gusto pa rin ni Isaac na makahingi ng tawad kay Nika sa mga mali niyang noon. Ngunit ngayon nagbalik na nga si Nika sa buhay niya. Pero hindi niya agad nalaman yon at nagawa niya pang ibuli ulit ito dahil lang sa kagustuhan niya na makipag-annul na ito sa kanya. Hindi niya malang na-realize na nauulit niya na naman pala ang mga nagawa niyang kamalian dito noon na naging dahilan para lumayo si Nika sa kanya. At nag-aalala si Isaac na baka dahil sa nangyayari ay umalis na naman si Janica. Baka iwanan na naman siya nito. Ang tagal niyang hinintay na magbalik ito at hindi na siya makakapayag na muli pang mawala ito sa kanya. Anong ginagawa mo, Isaac? Nagtataka na tanong sa kanya ni Janica nang bigla na lang itong niyakap ng sobrang higpit na para bang anumang segundo ay maglalaho na ito sa harapan niya. I'm sorry. Nagtagpo ang kilay ni Janica. Ano? Huwag ka na lang makipag-anal sa akin, please. Pangako hindi na kita aawayin. At mas lalo pang nagtaka si Janica dahil hindi niya alam kung anong sinasabi nito ngayon at kung bakit ganito na lang ito kung umakto ngayon. What? Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka nga sa akin? Sinubukan niyang itulak palayo sa kanya si Isaac, ngunit mas humigpit lang ang yakap nito sa kanya at paulit-ulit pa ito na humihingi ng sorry sa kanya. I'm sorry for everything that I've done to you. Kinulong nito sa mainit na palad ang mukha niya. Kahit noong bata ka pa, ay wala akong ibang ginawa kundi ang awayin ka. I'm sorry. Please, huwag ka na ulit lalayo sa akin. Sa tingin ko'y pagod ka lang at inaantok pa. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na sa silid mo. Wika niya. Mapupungay din kasi ang mga mata nito. No. If I sleep, you will leave me again. Hindi ako aalis sa bahay, Isaac. I'm just going to prepare the ingredients para sa mga lulutuin ko bukas. Magpahinga ka na sa kwarto mo. No, unless you come and sleep with me.
Ano? Nahihibang ka na ba? At bakit ko naman gagawin yon? Please, my love. Sleep with me. You're weird, Isaac. Ang taging nasabi niya na lang dahil nagugulumihanan pa siya sa mga sinasabi nito. I'm sorry. Takang-taka pa rin si Janica kung bakit panay ang hingi ng sorry nito sa kanya. Gayong nitong mga nakarang linggo lang ay halos ayaw nitong magpaawat sa pagpapahirap at pangbubuli sa kanya. Ganun pa man para magtigil na itong si Isaac ay sumama na siya pabalik sa kanilang silid kahit pa ang plano niya sana ay maganda na para sa lulutuin niya bukas. Pagkahiga nga nila sa kama ay niyakap siya ni Isaac na para bang ayaw na siya nitong bitawan. Huminga naman ng malalim si Janica at sinukla yung buhok nito gamit ang kanyang daliri. Hindi niya alam kung anong nangyari at bigla na lang ganitong umakto ngayon si Isaac. Para bang nagkaroon ito ng isang masamang panaginip at sa panaginip na ito ay aalis siya. If you're saying sorry dahil nagigilty ka sa ginawa mo sa akin ng mga bata pa tayo, gusto ko na malaman mo na napatawad na kita dahil doon. Mga bata pa tayo noon at ilang taon na rin ang nagdaan mula noon kaya wala na sa akin lahat ng yon. Hindi naman ganong kalalim ang itinanim ko sa loob ko sa'yo para manatili pa rin yon hanggang ngayon. You don't have to feel guilty and sorry for the mistakes you've done when you're only a kid. Tumagilid siya ng higa at niyakap din si Isaac. Hindi ako aalis ng dahil lang doon. I am going to stay. Kahit na hindi maliwanag ang ilaw sa kanilang silid, ay nakikita niya pa rin ang kislap sa mga mata nito. You're not going to file an annulment? I am not. Kahit gustuhin ko man ay hindi ko naman pwede nang gawin yon. And why? Hindi sumagot si Janica. Hindi niya rin kasi alam kung tama lang ba na sabihin niya kay Isaac ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mag-file ng annulment. At sa totoo lang ay hindi naman talaga sumagi sa isip niyang mag-file ng annulment. May mga dahilan siya para manatili. Hindi lamang para sa lolo niya, kundi may mas malalim pa siyang dahilan. Nakakatawa man isipin kung sasabihin niyang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sumagi sa isip niyang mag-file ng annulment ay dahil sa tinitibok na si Isaac ng puso niya. Ganun pa man kahit nakakatawa, ay yun naman talagang totoo. Ito na talagang itinitibok ng puso niya ngayon. At aaminin din ni Janica na bata pa lamang ay may crush na siya kay Isaac. Ngunit ang pagka-crush niya na iyon ay napalitan minsan ng ines dahil sa mga pangbubuli sa kanya ni Isaac. Bakit pumirma ka sa marriage contract na kagustuhan ng lolo ko? Tanong po ulit ni Isaac sa kanya na mapagtanto na wala na siyang balak sumagot. Umabot ng ilang segundo ay hindi pa rin sumasagot si Janica, kaya naman ay tumingin si Isaac sa mukha niya. I want to know the reason why. Alam ko na hindi ka pumirma sa marriage contract na yan dahil sa mahal mo ko. Dahil kay Lolo. Kay Lolo John? Oo. Bakit? At nagpa siya na si Janica na sabihin ang totoo at ang pinakadahilan niya kung bakit niya pinasok ito. Meron siyang malubhang sakit ngayon. Inatake siya ng sakit niya sa puso at na-stroke din. Wala kaming mapagkunan ng pera para ipagpatuloy ang pagpapagamot sa kanya dahil naluging negosyo namin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakakabangon. Nang malaman ni Lolo Fernando ang nangyari kay Lolo, nag-offer siya sa akin para tulungin kami sa pagpapagamot kay Lolo. At ang kapalit nun ay magiging asawa mo ko. Paliwanag ni Janica. That's all? Yun lang ang dahilan? May malungkot sa tono ni Isaac. Yes. I was so desperate na mapaggamot ko si Lolo. Alam ko na alam kung gaano ko siya kahalaga sa akin. Lahat ay gagawin ko para sa kanya. Kaya hindi mo kailangan na mag-alala na aalis ako at iiwan ka. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang makakapag-desisyon kung iiwan mo na ako at magpa-file ka ng annulment. Nang gabi ring iyon ay paulit-ulit din na humingi ng tawad sa kanya si Isaac sa lahat ng mga nagawa nito sa kanya habang nagsasama sila sa isang bahay. Sinabi rin ni Janica na ayos lang lahat ng iyon at naiintindihan niya naman kung saan nanggagaling si Isaac dahil nga sa alam ni Janica na hindi gusto ni Isaac ang ikasal sa kanya. At sa sumunod pang mga linggo ay naging maayos na ang kanilang pagsasama. Maloko pa rin naman si Isaac ngunit
Hindi na siya nito pinapahirapan pa tulad ng dati at ibinalik na rin ito sa trabaho ang mga kasambahay na pinaalis nito noon para pahirapan siya. Oh, kamusta naman na kayo? Tanong sa kanya ni Luke na bumisita sa bahay nila. Maayos naman kami. Sumagot si Janica dahil masama lamang ang tingin ni Isaac kay Luke. Ikaw, kamusta ka naman? Ang tagal na mula nang huli kang bumisita sa amin Masyado ka atang naging busy. Oo, marami rin kasing kailangang asikasuhin sa bago kong bukas na negosyo. Sagot ni Luke sabay salyap kay Isaac. Kamusta naman tong si Isaac? Pinapahirapan ka pa rin ba niya? Nope, he's good and nice. Mabuti naman kung ganon. Ngumiti pa si Luke sa kanya. Busy ka ba mamaya, Janica? Hindi, nasa bahay lang naman ako. Bakit? Gusto sana kita ngayain na mag-dinner? I heard na may masarap na restaurant sa malapit. Wanna try it with you? Ngunit bago pa man makasagot si Janica ay naunahan na siya ng galit na si Isaac. At bakit kailangan kasama ang asawa ko? Hindi mo ba kayang subukan ng restaurant na yun na mag-isa? Tumaas ang sulok ng labi ni Luke. Gusto ko lang naman makasama siya, hindi ba pwede yon? Sigurado naman ako na busy ka mamaya sa trabaho kaya siya na lang ang isasama ko. And besides, lagi rin naman kaming kumakain ni Janica noon na magkasama, bago pa man kayo naging mag-asawa. Kaya nagtaka si Janica sa sinabi ni Luke dahil hindi naman sila kumakain ni Luke na magkasama noon. Nangyayari lang yon kapag kasama niya si Gail. Hindi siya sasama sa'yo. Sagot ni Isaac kay Luke sa madiin na boses. Kung gusto mo talagang kumain, pumunta ka ron na mag-isa. Huwag mo nang isasamang asawa ko. Si Janica pa rin makakapag-desisyon dyan, hindi ikaw. Tumingin sa kanya si Luke na hindi pa rin nawawala ang ngisi. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya, Nika? Bago siya sumagot ay tumingin pa muna siya sa mukha ng kanyang asawa at nang makita niya na madilim yon ay tumanggi na siya kay Luke kahit pa gusto niya rin sanang masubukan ang sinasabi nitong restaurant. At nanatili na lang na masamang tingin ni Isaac kay Luke. At halos hindi lumayo sa tabi niya si Isaac kahit pa hanggang sa uuwi na si Luke kaya naman nagtataka si Janica kung saan nanggaling ang init ng ulo nito kay Luke. Madalas ba talaga siya na bumisita noon sa inyo, Luke? Seryoso pa na tanong na to sa kanya. Hindi naman. Minsan ay dumaan lang siya sa bahay para makita si Lolo. So malapit siya kay Lolo John? Yes, kahit naman nung nasa hacienda pa tayo nakatira ay malapit na siya kay Lolo. Matagal niya na bang alam na nakauwi ka na ng bansa? Nung nakauwi kami sa bansa ay siyang una na nakaalam tungkol sa pagbalik namin. Kaya naman ay mas lalong naging madilim ang mukha ni Isaac dahil sa sinabi niya. Sa mga sumunod na araw ay bantay sarado talaga siya ni Isaac lalo na sa tuwing bumibisita sa bahay nila si Luke. Higit pang mas nakakapagtaka ay kung bakit tila mas napapadalas ang pagbisita sa kanila ni Luke. Ganon pa man ay pinagsawalang bahala na lang ni Janica ang mga iniisip niya. Sa sumunod pang mga araw ay naging maloko ulit si Isaac pero yung pangtitrip na lang at hindi na siya nito pinapahirapan tulad ng dati. Ewan niya ba? Siguro hindi talaga mapakali si Isaac kung hindi siya nito nabubwisit. Mabuti na lang at mahabang pasensya niya at hindi niya sinasabuyan ng mainit na tubig ang asawa. Minsan kung hindi niya matiis sa mga kawalang kwentang prank nito ay gumanti na rin siya. Tulad na lamang kahapon dahil sa tinakot siya nito ng butike dahil alam nito na takot siya roon ay pinahigop niya si Isaac ng sabaw na may maraming asin bilang ganti sa pambubwisit nito. Boo! Napaigtad sa gulat si Janica na nung mga 10 oras na ng gabi ay lumabas siya ng kanilang kwarto para hanapin si Isaac. Dahil nang magising siya ay wala na ito sa tabi niya. Ngunit bigla na lang siya nitong ginulat kaya halos sumiwalay na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Ano ba? Bakit ka ba nanggugulat? Inis niyang tanong sa humahalakhak na si Isaac. You looked hilarious. Dapat nakita mo rin ang sarili mo kanina. You're ugly. Tawa pa rin ito ng tawa kaya gusto niya na itong hampasin sa sobrang pagkabwisit. Ang akala ni Janica ay hanggang umaga na itong tatawa. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay tumigil din ito at saka tumikim.
Bakit gising ka pa? Hinanap mo ako, no? Nagising lang ako at nauhaw. Naisip niya na itanggi na lang ang totoo dahil nang aasar na naman ang tono ng boses nito. Ikaw, bakit gising ka pa? Sinadya ko talaga na magising nung malalim pang tulog mo para makausap ko ang kabit ko. Sagot nito kaya napakunot ang noon niya. Ganun ba? Bakit hindi mo na lang siya puntahan? Kunwari sobrang seryoso ng boses niya. Payag ka na puntahan ko siya? Oo naman, wala namang problema sa akin. Kahit pa sa harapan ko nakausapin mo siya, ayos lang sa akin. Hindi mo na kailangan na magtago. Nang dahil naman sa sinabi niya ay umasim ang mukha ni Isaac na parang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Hayaan mo lang talaga akong mga bet. Hindi ka malang magagalit na ipagpapalit lang kita. Lumungkot ang tono ng boses nito at ang itsura nito ngayon ay parang bata na hindi binilhan ng candy. Oo, ayos lang sa akin ang mga bet ka. Kahit dalhin mo siya rito sa bahay at dito na rin patirahin ay ayos lang sa akin. Mas okay nga yun para maghiwalay na tayo at nang hindi na nagagalit sa akin si Lolo Fernando. Kaya mas lalong hindi nagustuhan ni Isaac ang sinabi niya. Ang kanina'y naglalaro sa ngisi na labi nito ay nawala na at napalitan ng lungkot. Gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Humalukip-kip si Janica. Ikaw? Gusto mo na bang maghiwalay tayo? Di ba ikaw naman tong may kabit sa ating dalawa? Ayoko. Lumapit ito lalo sa kanya at niyakap siya. Hindi tayo maghihiwalay. Okay. So mangangabit ka lang. Wala rin akong kabit. Lumayo na ito at saka kinulong naman ang mukha niya sa mainit itong palad. Ikaw lang ang babae ko sa ngayon. Faithful kaya ako. Para namang hindi alam ni Janica kung gaanong kababaero itong asawa niya. Kaya hindi na siya magugulat kung sakaling may kabit nga ito. Lalo pat hindi naman siya nito mahal. Promise, wala talaga akong kabit. Sabi pa nito na mapansin ang pagdududa sa mukha niya. Nag-iisa ka lang. Nasa lahi kaya namin ang pagiging faithful. Inirapan niya lang ito. At hanggang sa makapasok sila sa kanilang silid ay panay ang kakakling sa kanya ni Isaac at panay pang sabi na huwag siyang makikipaghiwalay dahil wala naman daw talaga itong kabit. I like you, Janica. At matutulog na sana siya nang bigla na lang yung sabihin ni Isaac. Ang akala pa ni Janica ay nag-sleep talk lang ito dahil kanina pa ito naging tahimik. Ngunit nang tingnan niya ay gising pa naman pala ito at nagtagpo pa ang kanilang mga mata. I like you. Pag-uulit nito na sabi. Ha? Ang sabi ko gusto kita. Gustong gusto kita. Nasa sobrang pagkagusto ko sa'yo. Ay mahal na rin kita. Hindi ko nga alam kung saan at paano nagsimula ang lahat ng to. Basta ang alam ko lang ay gusto na kita. Nasa sobrang pagkahumaling ko sa'yo. Para bang hindi ko na rin kaya na malayo pa sa'yo. Sobrang bilis ang tibok ng puso niya dahil sa pinagtapat nito sa kanya. Pakiramdam pa nga ni Janica ay nananaginip lang siya at hindi totoo na nangyayari ito ngayon. Pero totoo nga na nangyayari ito nang maramdaman niyang kirot noong kurutin niya ang kanyang sarili. Sigurado ka ba sa nararamdaman mo sa akin ngayon ay pagmamahal at hindi guilt dahil sa mga nangyari noon? Yes, sigurado ako sa nararamdaman ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Isaac. Bago ako magpasya na magtapat sa'yo, ay sinigurado ko muna kung anong nararamdaman ko. Dahil ayoko magpadalos-dalos sa desisyon ko. Mahal kita. At sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi pa rin talaga kumbensida si Janica. Naku, baka guilt lang naman ang nararamdaman mo sa akin ngayon. Dahil nga sa mga ginawa mo sa akin noon. Gusto niya man na maging masaya dahil mahal din siya ng lalaking mahal niya, ay gusto niya rin na munang makasigurado na mahal nga talaga siya nito dahil mahirap nang masaktan. Gusto niyang masiguro na mahal nga talaga siya nito at mahirap nang umasa. I admit, at first what I felt was guilt. Pakiramdam ko kasi noon ay ako ng dahilan kung bakit kayo umalis sa asyenda at sa ibang bansa na lang tumira.
dahil masyado kitang inaasar. I was guilty at gusto ko na makausap ka at makahingi ng tawad sa'yo. Kaya araw-araw kitang hinintay noon. Hinintay kong pagbabalik ninyo. Pero hindi na kayo bumalik. Naisip ko noon na baka sobrang galit ka sa akin kaya ayaw mo na ako makita ulit. Nung malaman ko na may asawa na ako, I was mad. Nagalit ako kasi wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa. But my grandfather decided it for me. When I met you, hindi agad kita nakilala. Na hindi nga sumagi sa isip ko na ikaw at si Nika ay iisa. You looked so different in so many ways. Not in a bad way, ha? But you just had the biggest glow. Napakalayo na ng itsura mo sa naaalala ko. Bumaba ang tingin nito sa mukha niya at gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. You looked ethereal. I was awestruck by your beauty. But then an asshole part of me still got a hold of me and was forced to act like an asshole around you. Pero kahit hindi ko pa alam na ikaw at si Nika ay iisa, I felt myself slowly falling for you. It all started when you took care of me nang nagkasakit ako. Kahit na hindi maganda ang naging trato ko sa'yo. You're so kind and innocent. Even though I had bad intentions towards you, you still chose to be kind to me. And when I learned that ikaw at si Nika ay iisa, nakaramdam ako ng saya. Dahil ang babaeng mahal ko at siyang asawa ko ay ang batang babae sa nakaraan ko na kahit wala mang araw na hindi ko siya inaaway, ay siya pa rin dahilan kung bakit naging masaya ako. Kahit na nag-iisang anak lang ako, no one really wants to play with me dahil natatakot sila sa mga magulang ko. Pero habang tumatagal na pagtanto ko na hindi pure guilt ang nararamdaman ko sa'yo, I also realized that I am already in love with you. Hindi ko i-deny na hindi ako na-guilty sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. Pero totoong mahal na mahal talaga kita. Ikaw lang ang tanging babae na mahal ko. At doon ay hinayaan na ni Janica na pumatak ang luha niya at masayang-masaya ang puso niya dahil mahal din siya ng lalaking mahal niya. Sobrang bilis din ang tibok ng puso niya ngayon na para bang mahuhulog na yon. Oh, bakit ka umiiyak? Nag-aalala na tanong ni Isaac sabay puna sa luha niya. May masakit ba sa'yo? May hindi ka ba nagustuhan sa sinabi ko? Wala. Masaya lang ako dahil mahal mo rin ako. Ren? Janica smiled. Oo. Mahal din kita, Isaac. Matagal na kitang mahal. At sobrang sayo ng mga puso nila ng gabing yon. Dahil sa wakas, pareho na silang naging honest sa kanilang mga nararamdaman at hindi na nila kailangan na itago pa yon. Nang gabing yon ay naging opisyal silang dalawa. Nang malaman nga rin ng pamilya nilang tungkol sa kanila ay sobrang masaya sila lalong-lalo na si Don Fernando na nagsabi na tama lang palang desisyon nito noon dahil nahanap na ni Isaac ang babaeng para sa kanya. So hindi mo talaga siya gusto? Gulat na tanong ni Isaac naman kay Luke na nasa opisina niya ngayon para i-congratulate siya dahil nalaman rin nito ang tungkol sa kanila ni Janica. Natawa si Luke at umiling. No? Pero bakit sinabi mo sa akin na gusto mo siya? Para ma-realize mo kung ano nga bang tunay mong nararamdaman para sa kanya. Na hindi naman talaga sa hindi mo siya gusto. Sadyang mga bata pa tayo, ay gustong gusto mo na nasa iyo ang atensyon niya. Kaya lagi mo siyang inaaway. Gustong gusto mo na sa tuwing tumitingin siya sa'yo, kahit na masamang tingin lang yon, gustong gusto mo na nasa iyo ang atensyon niya. Eh kahit ngayon nga na matanda na tayo, that's why you act an asshole around her. Hindi naman makapaniwala si Isaac habang nakikinig siya sa sinasabi ni Luke. Ang buong akala niya ay gusto nga talaga nito si Janica kaya naman ay todo bakod siya at halos ayaw niya nang makita ni Janica si Luke. Hindi ko gusto si Nika. Her cousin's cousin is my boyfriend. At yun ang totoo. Gusto ko lang natulungan ka na ma-realize ang lahat para hindi na rin mahirapan ng asawa mo sa ugali mo. And I guess tama lang na ginagawa ko yon. Dahil nakapag-isip-isip ka na ngayon,
At napagtanto mo kung ano ba talagang tunay mong nararamdaman para sa kanya. At totoo nga lahat ng sinabi ni Luke. Bata pa lamang ay gusto niya na laging nasa kanyang atensyon ni Nika. Maraming mga batang may gusto na makalaro si Nika kaya sobrang inis na inis si Isaac lalo na kapag kukuha nilang atensyon ni Nika at masaya pa itong nakikipaglaro sa kanila. Kaya naman para laging nasa kanyang atensyon ni Nika ay binubuli niya ito. Ngunit ang higit pang mas nakakagulat kay Isaac ay hindi ang nalaman niya na gusto ni Luke ang kanyang asawa, kundi ang malaman niya na may boyfriend ito at pinsan pa ni Janica. So you have a boyfriend? Ngumiti si Luke. Yes. And it's my wife's cousin? Her cousin's cousin, actually. Teka, kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend? And you're gay? We've been together for 3 years. And we're already planning na magpakasal na sa Germany. And yes, I am gay. Bakit may problema ka ba? O nandidirig ka ba dahil nag-iisa mong pinsan ay lalaki rin ang pakakasalan? No, I'm not disgusted. Nagulat lang ako sa nalaman ko. But of course, I'm happy for you. Pero may isa akong hindi gusto. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang tungkol sa inyo ng boyfriend mo? At hindi mo man lang siya pinakilala sa akin? May pagtatampo sa tono ng boses niya. Because you were too busy sa mga babae mo noon. Kaya I'm sure na wala kang oras para makilala ang boyfriend ko. Besides, I know you were only interested with women, kaya hindi ko na naisip na ipakilala siya sa'yo. Asshole. At katulad nga ng sinabi ni Luke, matapos na formal na ipakilala ni Luke sa pamilya ang boyfriend nito na si Gail, ay nagplano na silang magpakasal. After 6 months ng pagpaplano ay kinasal na ang dalaga sa Germany. Saktong pagbato ni Gail sa Bulaklak ay si Janica naman ang nakasalunon, kaya naman tinudyo ulit siya ng mga bisita na magpapakasal na daw ulit sila. At yun nga ang plano ni Isaac. Dahil noong masolo niya si Janica, lumuhod siya sa harapan nito at inilabas ang singsing na mahigit 1 buwan ang nasa kanya. Janica de Vries, will you marry me again? But this time, pareho na nating mahal ang isa't isa. At sabay natutuparin ang mga pangako at pangarap natin. At kasabay ng pagtango ni Janica ay ang pagpatak ng luha nito. At hindi na nga nila pinaabot pa ng ilang taon ng paghihintay bago sila ikasal. Dahil ilang buwan lang ay kinasal na ulit sila sa simbahan. But this time, ikinasal sila dahil pareho na nilang mahal ang isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!